In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampaning ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Imos. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa, nangalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya, at sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa kapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala
nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Wednesday, within the octave of Easter, ang paglalakbay sa Imos. Sa kwento ng Imos, makikita natin na kahit kasama na nila si Jesus, hindi pa rin nila siya nakikilala agad. Bakit? Dahil sila ay nalulumbay, nadidismaya, at puno ng sariling inaasahan. Akala nila ang Mesiyas ay isang politikal na tagapagligtas. Ganito rin tayo minsan. Kasama natin si Kristo sa araw-araw, sa problema, sa pamilya, sa simbahan, pero hindi natin siya nakikilala dahil busy tayo sa sariling plano. Puno tayo ng takot o duda, o kaya nasanay na lang tayo sa routine ng pananampalataya. Pero tandaan, nakikilala si Jesus sa pagpapaliwanag ng salita at sa pagpipipira-piraso ng tinapay, Eucharistia. Kaugnay sa unang pagbasa ang mga gawa, si Pedro at Juan ay nakapagpagaling ng pilay, hindi dahil sa sarili nilang kapangyarihan, kundi sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, kung tunay nating nakikilala si Kristo, nagiging instrumento tayo ng kanyang kapangyarihan. Sa salita, gawa at panalangin. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko sa ngayon? Una, kilalanin si Jesus sa salita at Eucharistia. Magbasa ng Biblia araw-araw. Dumalo sa misa, hindi lang attendance, kundi may puso. Maglakbay kasama si Kristo. Kahit may problema, huwag tumigil sa pananampalataya. Kausapin siya sa panalangin. Simple at totoo. Magbahagi ng mabuting balita tulad ng 2 alagad. Bumalik sila agad para magpatotoo. Tayo rin sa group chat, sa pamilya, sa trabaho, ipahayag si Kristo. Maging instrumento ng kagalingan. Hindi man pisikal na himala, pero kaya nating magpatawad, magbigay ng pag-asa. Umalalay sa mga may sakit at nalulungkot. Ang patutuo ng mga church fathers, si St. Agustino of Hippo ay nagsabi, they recognize Him in the breaking of the bread. Ibig sabihin, ang tunay na pagkilala kay Kristo ay nangyayari sa Eucharistia. Si St. John Chrysostom naman ay nagturo, kung nais mong makita si Kristo, hanapin mo siya, hindi lang sa altar, kundi sa mahirap at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw na aming kasabay sa paglalakbay ng buhay. Buksan mo ang aming mga mata upang makilala ka namin sa salita, sa Eucharistia at sa aming kapwa.
Ipinapanalangin namin ang kagalingang pisikal, emosyonal at espiritual ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buong pamilya namin at lahat ng may karamdaman na nakabasa at nakikinig nito. Pagalingin mo sila, Panginoon, at bigyan ng lakas at pag-asa. Gabayan mo rin ang aming Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, mga kaparian, lalo na sina Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry at Erlinda. Pagpalain mo ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming presidente, at ilayo mo kami sa sakuna, unos at kalamidad. Ipinagdarasal din namin ang mga yumao, lalo na sina Papa Francisco, Janet at Hiram. Naway makamit nila ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ng Mahal na Berheng Maria, aming Ina, at sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung minsan hindi natin nararamdaman si Kristo, pero hindi ibig sabihin wala siya. Baka kailangan lang natin anyayahan siya manatili, tulad ng ginawa ng mga alagad sa Imos. Lord, stay with us. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!